Magandang araw. Sa bidyong ito, tatalakayin naman natin ang isang napapanahong issue, ang mga sakunang kamakailan lang naganap sa Pilipinas. Isa itong usaping hindi lang teknikal, kundi may malalim na epekto sa kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya tayo nang dumako sa pinakaunang sakunang naganap kamakailan lang. Alam niyo ba na ang mga tulay ng isang bansa ay hindi lang basta daan? Isa itong simbolo ng pag-unlad, matitibay na ugnayan na nagdudugtong sa mga pamayanan. Ngunit, paano kung ang mismong simbolo ng pag-unlad ay maging babala ng trahedya? Isa sa mga pinakabagong halimbawa nito ay ang isang tulay na maabot sa 990 metrong haba at gumastos ng mahigit 1.2 bilyon sa pagpapatayo. Ilang linggo pa lamang itong bukas nang biglang maganap ang isang trahedya. Noong Pebrero 27, 2025, isang overloaded na dump truck ang nagtangkang tumawid sa tulay at sa isang iglap, bumigay ang buong estruktura. Wasak, gumuho at nagdulot ng takot at pagkabigla sa buong sambayanan. 6 na katao ang nasugatan, kabilang ang isang 8 taong gulang na batang cancer survivor na nagtamo ng bali sa binti at kinakailangan isa ilalim sa agarang operasyon. Ang iba pang biktima ay nagtamo ng mga galos at pasa. 4 na sasakyan, kabilang ang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo na nadamay sa pagbagsak ng tulay. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang dump truck ay may bigat na 102 tonelada, mahigit doble sa tinakdang maximum load capacity na 45 tonelada para sa mga tulay sa bansa. Dahil dito, marami eksperto at mamamayan ang nawagan ng masusing investigasyon at reforma. Ayon kay dating Senador Coco Pimentel, these incidents highlight the urgent need to review compliance by national and local governments as well as contractors with engineering standards, design feasibility, maintenance protocols, and infrastructure budget allocation. Sa madaling salita, ipinapakita ng mga insidenteng ito na kailangan tingnan kung maayos ba ang paggawa at pag-aalaga sa mga infrastruktura. Dapat tiyakin na tama ang plano, matibay ang gawa at sapat ang budget. At sa totoo lang, hindi lang ito ang unang pagkakataon. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod ang ulat ng mga tulay na bumigay sa Tarlac, sa Davao at Zamboanga del Norte. Bawat isa may kanya-kanyang dahilan. Sobrang kargamento, kinakalawang na pundasyon o kaya pagkukulang sa inspeksyon. Pero iisa ang epekto. Nanganganib ang buhay ng karaniwang mamamayan. Ngayon, higit pa sa technical na pagtingin, isang masakit na tanong ang sumulpot sa publiko. Ito ba ay dulot lamang ng depektibong disenyo, kulang sa inspeksyon, o mas malala pa, ito ba ay bunga ng talamang katiwalian? Pero alam nyo ba, hindi lang natapos sa tulay ang ating kwento. Sa bayan ng Masara sa Davao de Oro, dati kilala bilang Compostela Valley, isang nakapanlulumong landslide ang tumama. Isang lugar na sagana sa ginto, pilak, tanso at bakal, kaya naman dito rin nagsulputan ang malalaki at maliliit na minahan. Bangkay ang inabot ng halos 100 katao. At habang isinasagawa pa ang paghahanap sa mga nawawala, isang magnitude 5.8 na lindol ang muling yumanig sa lugar noong Pebrero 11. Sa tala ng Mako LGU, 98 na katawan ang na-recover. 8 pa ang nawawala hanggang Pebrero 18. Ayon kay Beverly Brabante, punong geologist ng Mines and Geosciences Bureau, ito'y bunga ng natural na salik, tulad ng walang patid na pagulan, matarik na dalisdis, fault lines, at uri ng lupa. Ngunit, kung tutuusin, matagal nang alam na delikado ang lugar. Taong 2007 at 2008 pa lang, tinamaan na ng landslide ang Masara. Noong 2008, dineklara na itong no-build zone ng MGB at inirekomendang ilikas ang buong humanidad. Oo, wala ng direktang sanhi, pero ang dami nang nasawi. Ayan ay bunga ng mas malalim na problema. Mula sa kapabayaan, kakulangan sa pangmatagalang plano, hanggang sa patuloy na pagtitiis ng mamamayan sa mapanganib na kalagayan dala ng kahirapan. Sa kabila ng presensya ng mga automated sensor sa lugar, matagal na raw itong hindi gumagana mula pa 2022. At sa kabila ng mga paulit-ulit na sakuna, tila nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagtugon pagkatapos ng kalamidad, imbis na maghanda bago ito mangyari. Ang trahedya sa Masara ay hindi lang simpleng sakuna. Isa itong babala na kapag hindi natin inayos ang ating sistema, buhay muli ang magiging kapalit. Sa huli, ang mga trahedya sa tulay at sa kabundukan ay hindi lang kwento ng pagkasira. Ito ay paalala. Paalala na ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa ginto o konkretong daan, kundi sa kung gaano natin pinapahalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Yun lamang, kita-kits sa susunod nating video.